Sabi dito mga kababayan sa balita ng ABS-CBN News, Finance Chief Jokno Shans banning Chinese contractors in Philippine projects. Hindi na magkasundo yung mga opisyal mga kababayan. Yung mga senador, lalo na si Senate President Mig Zubiri, gusto nang i-boycott itong mga Chinese companies. Pati yung pagbili natin ng mga Chinese products, dapat niya wag na tayong bibili. Kasi laloan niya natin pinapayaman yung China. Tapos, yung yaman ng China, ginagamit sa pagpalakas ng military para iboli tayo. Lang, si Joke ng mga kababayan, iba yung posisyon niya. Di ba? But before ko na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Kontra po si Jokno. Sabi rito, Finance Secretary Ben Jokno shut down Wednesday suggestions to ban Chinese contractors from participating in Philippine projects. Kasi nga po, it could affect our economy. Tama naman po. Pati yung trabaho dito sa ating bansa, pwedeng maapektuhan, may negative impact po siya. Malalim na kasi po yung dealings natin sa mga Chinese contractors and Chinese businessmen para tayong na bitag na tayo po ng mga Chinese. Alams na this, mga kababayan. Kaya sabi po ni Jokno, in case anya decision is made to ban Chinese contractors from participating in pipeline projects of the national government, it may affect the implementation of the official development assistance projects from bilateral or multilateral o the partners alike. Sabi po ni Jokno sa Senate Finance Committee, paano yan, Senate President Migs Zubiri, ano yung magiging paliwanag po ninyo? Paano ninyo i-counter yung mga statements na to ni Jokno? Huwag tayo mag-away po. Ito, mga discussions lang po. Kasi magtatagumpay niyan lalo yung mga Chinese. Yung taktika po nila. Kaya nga po, nag-commission sila, nag-top sila ng mga propagandista, mouthpiece nila dito sa ating bansa. Maririnig po ninyo. Sila very active sa social media, pati mainstream po. Isa dito mga kababayan, si Tio Laurel. Hindi ko alam po mga kababayan ko, isa sa mga nakasalok. Wala tayong idea po. So sabi ni Jokno, the proposed ban niya could also affect locally funded projects in public-private partnerships if their main contractors, suppliers, or subcontractors were Chinese firms or nationals. Madali naman lang ito po, ang daming Filipino contractor siguro na pwedeng mag-qualify. Yung idea naman po ni hindi naman po biglaan. Finance Secretary Jokno, yung nasa isip ni sa reading ko lang po, sa analysis natin, sa pagtingin natin, yung nasa isip yung idea ni Mig Zubiri, gradual disengagement po. Hindi naman po biglaan, agad-agad. Hindi naman po pwedeng ganon. Siyempre, may mga kontrata yan. Ang nasa isip siguro ni Mig Zubiri is gradual disengagement dito po sa mga Chinese contractors o yung mga existing, wag na muna nating galawin. Pero sa mga susunod na awards na mga contracts, bawal na sila. Bani nga, ibaba natin sila. So we will disengage with the Chinese contractors bilang protest natin sa ginagawa nilang pang-aapi. Kasi may punto na naman po, pambubuli sa atin. May punto naman po si Mig Zubiri. Bakit natin payayamanin ang isang bansa, mga kababayan, na binubuli tayo? So lalo tayo niya naaapihin, bubulihin. At hindi kaya natin na malabanan kasi lalo silang yayaman. Yung yaman nila galing pa sa atin. So tama yung sabi ni Mig Zubiri. Ginigisaan niya tayo kasi sa sarili nating mantika. Kaya nga yung suggestion niya, we engage now with our friendly neighboring countries, ASEAN countries. Siguro naman may mga contractors from Japan, from Vietnam. Yung mga friendly sa atin, Malaysia, Singapore, Indonesia, di ba? South Korea, or mga American contractors. So gradual disengagement sa mga Chinese kasi inaapi po tayo ng Chinese government. Lalo pa, yung mga Chinese contractors na to, Chinese-owned mismo.
Yung gobyerno mismo ng China, yung may pag-aari, lalo itong yung isang na-mention mga kababayan, na engaged yan sa reclamation sa Manila Bay, mismong pag-aari ng Chinese government, parang yung investor natin dito sa NGCP, yung national grid mismo ng China, it is a security risk mga kababayan. Talagang sinalaula talaga po tayo, binaboy, di ba? Eh, mag-usap po kayo, siguro, Secretary Jokno with Mig Subiri. Kailangan kasi we unite. We should have one voice mga kababayan. Kasi pag narinig na ganito ay nag-aaway-away na niya, yung mga Filipino. Tuwang-tuwa niyan yung mga Chinese. Di ba? Lalabas kasi parang hindi na natin magawang mabuhay o umasinso yung ating bansa kung wala sila sa ating tabi. Di ba? Lalo niyan yayabang yung mga Chinese dito. Sabi ni Jokno, because of the huge list of infrastructure that we want to do, we're running out of workers in the Philippines. So, dami pong walang trabaho na mga Filipino. Disagree tayo, mga kababayan, sa statement na to. Ang dami ba? Yung mga OFWs natin na dati naghanap sana ng trabaho dito, hindi makakuha, kaya sila lumarga. Pabalikin na natin dito. Kung yan man lang yung sinasabi ninyo na mawawalan tayo ng mga workers. Ang daming workers, hindi makakuha po ng trabaho dito, kaya umalis. Di ba? Hindi man dito biglaan, gradual nga po. We also run out of private sector workers and we need foreign workers. Maybe Indian workers or Chinese workers. Secretary Jokno, nagkakalata na kami. Baka naman, kasi si Jokno po mga kababayan, remember, galing ito sa past administration. Baka may malabel ka rito. Inay-inay po, Secretary, sa pagpapalabas ng mga statements. Baka magalit sa iyo yung mga Pilipino at lumabas na kampi ka na sa China. So sabi niya, the ban niya could delay projects, enforce government to shift the financing for projects that were requested from China. Yan, totoo naman yan. Di ba? Ang daming mga projects na prinamis yung China rito na hindi man nga natuloy. Di ba? At saka, halimbawa, yung mga projects, itong sinasabi mo mga projects na dati sa China, ibigay natin sa mga kaibigang bansa natin. Ganon lang pa. Siguradong ang daming mainteresado na investors. Hindi man lang sila yung may pera na pwedeng mag-invest dito sa atin. Ibigay natin sa mga Japanese, sa mga Koreans, South Korean contractors. Malamang mas efficient pa. Quality sila kung magtrabaho. Di ba? As compared dito sa mga Chinese made. Mas maganda yung technology, mga kababayan ng Japan, saka South Korea. Nangyari kasi ito, barkada kasi ni Mao Diggs. Kaya nagpasukan yung mga Chinese dito.